Nakaranas kanina ng malakas na ulan ng probinsya ng Bulacan. Ang ilang motorista kanya-kanyang diskarte para makatawid sa baha. Mula sa Marilao, Bulacan, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar. Sa mga sandaling ito, medyo tumila na ang ulan, pero nanatiling mataas ang tubig o may baha pa rin sa ilang parte ng Marilao. Particular dito sa may MacArthur Highway, kung saan kadadaan-daan lang natin, may kataasan pa rin ang baha dyan. Kung kaya't naginaantala itong daloy ng trapiko, may mga parte na hanggang tuhod pa rin ng tubig. Kaya ilang mga motorsiklo nga dyan ay sinasampa dun sa mga tinatawag na improvised na floater para nga hindi tumirik. Medyo may kamahalan nga lang daw ito ayon sa mga nakausap natin. Nagbabayad sila ng hanggang 100 piso dyan, pero sulit na rin daw ito kaysa daw masira yung kanilang mga motorsiklo. Bukod dyan, yung mga inside streets, medyo baha pa rin din, Rafi. Particular dito sa nadaanan natin dyan sa may Roa Street, sa may Poblacion 2, nanatiling mga hanggang binti ang tubig ng baha dyan. Medyo may kababaan na raw ito kung ikukumpara kaninang umaga kung saan hanggang bewang pa rin ang tubig. Kasi nga, Rafi, bukod nga doon sa malakas na buhos ng ulan, hindi mo na itatanong, high tide dito sa Marilao, kaya ganyan na lang kataas ang tubig. Bukod dito sa Marilao, ay nakaranas rin ng malakas na buhos ng ulan sa iba't ibang parte ng Bulacan, tulad na lamang ng Malolos, Paumbong at Plaridel. Dahilan para isuspindi ang klase dyan sa may Baliwag mula pre-elementary hanggang high school. Santa Maria, all level suspended. Plaridel, pre-elementary to high school. Sa may Bustos, pre-elementary to high school. Sa may San Miguel, pre-elementary to elementary level. Balagtas, all level. Sa may Angat, all level. Ganun din sa may Pulilan, Marilao at Bukawi. Sa Norzagaray naman, pre-elementary to high school. Habang sa may Obando, suspended ang classes, pre-elementary to elementary school. Sa mga sandaling ito, nanatiling may pagtaas ng tubig dito sa may MacArthur Highway. Bagamat inulit nga natin, Rafi, medyo gumaganda na yung panahon, tumila na yung ulan. Pero dahil sumabay sa high tide, ito malakas sa buhos sa ulan kanina, hindi basta-basta bumababa itong tubig dito sa partikular dito sa kanilalagyan natin sa may Marilao. Rafi? Oscar, meron ba tayong impormasyon kung dati nang binabaha yung lugar na yan? Kasi napansin natin doon sa video mo, napakatataas ng mga tricycad at yung naihanda nilang parang balsa para sa mga motor. Mukhang sanay na sila dyan, Oscar. Rafi, yung mga nakausap nga natin kanina, kung tawagin nga niya yung ilang mga residente dito, veteran na raw sa baha. Dahil after nung undoy pala, mayat maya na ay kumbahain. Particular yung nabanggit natin kanina, yung Poblacion 2 yan, madalas na raw bahain yan. At pag itong may thunderstorm, mabilis na tumataas yung tubig. Kaya siguro, tama yung observation mo, Rafi, marami nakapaghanda, medyo matataas na yung mga sikad nila, yung mga bisikleta. At yun yung mga balsa, yung mga improvised floating device na ginagamit nila para ma-transport etong mga motorsiklo na ayaw tirikin. Okay, Rafi? At Oscar, meron ba tayong impormasyon kung ano ba yung dahilan talaga ng pagbabaha dyan bukod dun sa nabanggit mo kaninang high tide? Kung nagsimula ito nung ondoy, siltation kaya, Oscar? Well, sabi ng mga taga rito, medyo bumaba na raw yung ilog nila, particular itong Marilao River. So, ang nakikitang problema dyan ay yung pagtaas ng lupa. Siguro kailangang hukayin daw yan, palalimin pa. At hindi naman may tatanggi ng mga taga rito, problema pa rin sa basura na marami na rin siguro marahil bumabara dyan sa kanilang mga drainage, Rafi. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.